The proclamation of martial law is not a military takeover. I, as your duly elected President of the Republic, use this power, which may be implemented by the military authorities, but still is a power embodied in the Constitution to protect the Republic of the Philippines and our democracy. Ngayong araw, kasabay ng paggunita sa madilim na kasaysayan ng martial law, nakikiisa ang The Rhetoricians sa pagtambol ng ating panawagang mabigyan ng hustisya ang mga biktima ng batas militar. Hindi kami makalilino. Ating pananagutin ang mga Marcos. Walang puwang ang mga berdugo, korap at diktador sa ating demokratikong bayan. Mahigit kalahating siglo man ang nagdaan, hinding-hindi lalabnaw ang aming pagbibigay buhay at pagdadakila sa kagitingan at sakripisyo ng mga martir ng bayan. Sa patuloy na pagnanakaw, pagpapaslang at pagpapahirap sa mga mamamayan, hindi natatapos sa EDSA Revolution ang paglaban ng taong bayan. Tayo'y patuloy na titindig at taas kamaong lalaban. The proclamation of martial law is not a military takeover. I, as your duly elected President of the Republic, use this power, which may be implemented by the military authorities, but still is A power embodied in the Constitution to protect the Republic of the Philippines and our democracy. Ngayong araw, kasabay ng paggunita sa madilim na kasaysayan ng martial law, nakikiisa ang The Rhetoricians sa pagtambol ng ating panawagang mabigyan ng hustisya ang mga biktima ng batas militar. Hindi kami makalilino. Ating pananagutin ang mga Marcos. Walang puwang ang mga berdugo, korap